Hello ulit. Welcome sa ating video series ng microcontroller and microprocessor programming. Bago tayo mag-start sa programming, let's take a quick glimpse kung ano ba si microcontroller. Tignan natin yung basic components ni microcontroller. Ano ang capacity, purpose, at saan mo siya pwedeng gamitin, and paano ang basic implementation niya. Let's say gusto mong gumawa ng mga basic printer or kaya mga ibang devices katulad nito, pwede kang gumawa ng mga machines na yan using microcontrollers. Pwede kang gumawa ng 3D printer. Yung microcontroller ang pinaka brain and heart ng system mo. Siya yung magkocontrol ng movement ng mga components mo, tsaka yung actions ng mga component mo. Siya yung magko-control. Katulad nito ni AmbuBug. Si AmbuBug, pwede mo i-control ng microcontroller mo yung lakas ng pressure tsaka yung bilis ng pag-pump niya. Sabay i-monitor niya yung pressure ng barometric pressure. Ko-controlin ni microcontroller. Ito yung katulad nitong face mask making machine. Microcontroller based yan, embedded system. Ang nagko-control ng movement ng mga mechanical parts na paggawa ng face mask is control ni microprocessor. Katulad nito ni embedded ni access control system. Yung mga pinto, pag sinuwipe mo ID mo kaya yung fingerprint mo, magko-connect siya dun sa database. Check niya kung nakalista ka dun sa database, kung anong level ng access mo, kung pwede kang pumasok. Then pagka authorize ka, magbubukas siya, i-control niya yung lock, bubuksan niya yung pinto, tapos sabay ilalag niya kung anong oras ka pumasok. Then pagkasara mo, maglalak ulit siya. Pagkalabas mo, maglalag ka ulit para malalaman niya kung anong oras ka pumasok, anong oras ka labas, for auditing purposes tsaka security purposes. So pwede kang gumawa ng mga ganyan based sa microcontroller system. Pwede kang gumawa ng mga laser cutter, CNC machines, mga printing and production machines sa factory. Heavily used ang microcontroller sa industrial setting. Siya yung mga nagko-control ng mga stand-alone na mga manufacturing machines. Katulad ng mga canning devices, sorting devices, ano pa ba, mga labeling devices, kung ano-anong mga production machine. Katulad ng plastic mold injection machine, siya nagko-control lang pag sara tsaka pag close ng mold, yung pag-inject ng plastic doon sa mold, yung pagtunaw ng plastic, yung amount ng plastic na gagamitin mo, na na ilalagay mo, siya yung nagko-control doon. Sa automotive industry, heavily used din siya sa katulad ng sa vehicle control system, yung anti-lock braking system. Si microcontroller ang responsible doon sa navigation system. Si microcontroller sa yung uso ngayon, yung lidar, yung parang merong radar yung kotse mo, malalaman niya kung merong malapit na object doon sa kotse mo, may parating na sasakyan, kung gaano kalayo yung sasakyan na darating. Si microcontroller ang nagpa-process nun. Yung mga GPRS ng sasakyan, si microcontrollers o kaya si microprocessors. Gagawa ka ng electronic system mo, then gagawa ka ng mechanical device, or kung walang mechanical device, purely electronic device, then gagawa ka ng sarili mong program, magra-write ka ng program para dun sa device mo. So katulad ng mga program ng CNC like Mach 3, yan, design siya para sa CNC. Si open source GRBL, design siya para i-control yung 3D printer na open source, tsaka sa mga laser devices, ganun. So yung limit nung implementation niya is limited ng imagination mo, ng resources mo, tsaka ng program capacity mo. Malay natin someday makapag-develop tayo ng mga sarili nating devices, makagawa tayo ng sarili nating cellphone, ng PC architecture natin, mga gaming consoles, mga vehicle control system na sarili natin, at iba pang mga autonomous system. Magagawa natin yan pag meron tayo na itong basic na tatlong component, yung mechanical
part engineering, kaya natin gumawa ng mechanical part. Then ito yung sa microcontroller tsaka sa microprocessor, yung control system design. Then yung operating system programming capacity. Pag gumawa ka ng control system tsaka ng mechanical engineering parts, then gagawa ka ng software nya. Magagawa natin yan with good grasp ng technology and architecture ni microcontroller and microprocessor. Magagawa tayo ng sarili nating devices. Then katulad nung kay Android, gumawa siya ng electronic systems niya para dun sa mobile device. Then gumawa siya ng iOS na Android iOS. Diba dati ang initiative ni Google is gumawa ng interchangeable na phone, yung upgradable na phone, pwede ka maglagay ng sarili mong camera, sarili mong storage capacity, and so on and so forth, mga display, pwede mo lagyan ng kung ano-ano. Yun yung initiative ni Google dati, then nag-stick sila dun sa Android iOS na lang. Ginawa nilang operating system ng mga cellphone yung iOS. So ganoon din si Apple, nag-develop sila ng system ng mobile phone, then gumawa sila ng operating system si Apple iOS. Si Apple iOS, ang gamit niya is ARM A series na microprocessor. Si Samsung naman tsaka yung mga Android, gamit yata nila ay Qualcomm microprocessor. So kung titignan natin yung history, si Silicon Valley nag-flourish siya during 80s and 90s. Kaya siya nag-flourish dahil lumabas yung mga mura at maliliit na processor tsaka microprocessor tsaka microcontrollers. So yung mga hobbyist, nag-dive sila dun sa paggawa ng mga devices, yung mga system programmer, mga system engineer, system designer. Nag-develop ng mga devices hanggang sa lumabas si personal computer. Si personal computer, pinalit nila yung mga computing devices na mga mainframe, pinalit nila. So naging available siya sa consumer. So dumami yung gumamit, gumawa sila ng mga electronic devices na interchangeable, tapos sabay programmable tsaka madaling i-upgrade. So kung pag gumagawa sila ng mga devices katulad ng mga microcontroller based na mga system tsaka microprocessor based na system, ang ginagamit lang na program is yung assembly language tsaka si basic. Si Parallax, pwede mo siya i-program ng basic program. Example ng mga devices na to katulad ni Atari. Yan, si Atari, si Apple computer, yung unang Apple, yung Commodore, naka-base siya sa processor na 6502. Si 6502, ito yung nagpapatakbo sa kanya, yung maliit na IC na yan. Si 6502. Ito si Zilog. Ito pala si Zilog yan. Ito si 85 series. Then ito yung mga modern processors natin. Si Cyrix, si IBM, tsaka si Intel. Yan. So most devices dati proprietary siya, katulad ni IBM yung software. Si Intel, para meron yata sa sariling software dati. Si Apple may sarili siyang software. So yung ginawa nila yung device, gumawa sila ng sariling software na magpapatakbo dun sa device. So ganun ang gagawin mo. Gagawa ka ng device, gagawa ka ng software. So ito yung mga microcontrollers natin, si Atmel, si PIC. Ito si Arduino, si Atmel din yan. Ito mga 80 mega tsaka 8328, nakalagay yan dito sa breakout board. Ito naka-breakout board to. Si Arduino, mo siya ngayon sa mga hobbyist kasi madali siyang i-program tsaka madali siyang gamitin. Isasalpak mo lang to sa USB, then iloload mo yung IDE niya, yung programming interface niya,
yun na, mapapagana mo na siya kagad. Hindi katulad ng mga ito, kailangan pa ng mga programmer, kailangan mo ng connection, kailangan mo alamin yung mga functions ng port niya, alamin mo yung so on and so forth, mga timer, ikaw gagawa ng mga delays niya. Yun. Ito si ARM Cortex. Ito, processor to si ARM, tsaka si 8051. Ito mga microcontrollers na mga to. So, kaya yung ibang makikita mo na devices, mga proprietary yung software nila. Kasi specific yung yung program na yun para lang dun sa device na yun. So kung magde-design ka ng device mo, yung software mo is proprietary din. Sa'yo yun eh. Ikaw ang kumuha nun, so hindi siya tatakbo sa ibang device. Dun mo lang gagamitin para dun sa software na yan. Ang tawag dun sa proprietary software is firmware, katulad ng Android iOS ni Google, yung iOS ni Apple, gawa ni Apple yung device, gawa ni Apple yung software. Yung iOS ni Cisco network devices, meron siya sariling iOS para dun sa mga router niya, tsaka sa mga switches niya, tsaka sa mga phone niya. Proprietary siya, so ginawa siya para specific para dun sa device na yun. So kung gagawa ka ng device mo, gagawa ka rin ng software mo. Sabay ito, yung difference ni microcontroller versus microprocessor, si microcontroller sa packaging na yan, marami yung laman na na peripherals. Si microprocessor, ito lang yan, yung pinaka arithmetic and logical unit. Ang trabaho ni microprocessor is mag-perform ng mathematical operations like addition and subtraction, tsaka ng logical operations. Magko-compare siya ng value, tapos may titingnan niya kung true or false, ganon. Mag-add siya, mag-or. Yun ang trabaho ni microprocessor. So ito yung block diagram comparison ni microprocessor tsaka ni microcontroller. So tinitingnan natin to, kino-comparison natin to para malaman natin kung bakit kailangan mo ng mag-implement ng microprocessor or mag-implement ng microcontroller. So si processor, ito siya, yung block diagram ng SAP1, simple as possible computer. So ito si microprocessor part ng SAP1 computer. So sa SAP1 computer, ito si microcontroller. So kailangan mo pang hiwalay na device para sa accumulator mo, sa B register. Ito si accumulator A register, ito si B register. Then kailangan pa ng output register para dun sa output mo. Kailangan pa ng program counter na hiwalay, kailangan pa ng RAM na hiwalay. Yan. So yun yung yun yung component ng isang basic na computer. Si microcontroller, nakalagay na siya lahat dito sa isang packaging, sa isang IC na maliit. Parang kasi laki lang yan ng fingernail, mga 10 by 20 millimeter. Andun na lahat yan. Andito na yung andyan na yung niya, yung microprocessor niya, nasa loob na. Andun na si RAM, andun na si program memory, andun na si clock source, andun na si program counter, tapos sabay yung mga ports niya, may mga peripherals dyan. Meron niyang analog to digital converter, merong pulse width modulator, merong capture and compare, merong interface para sa serial communication, sa CAN communication, at kung ano-ano pang mga peripherals. So hindi mo na siya kailangan ng additional na components. May mga system na nag-implement ng microcontrollers and meron system na nag-implement ng microprocessor. Usually ang deciding factor nila dyan is yung speed ng processing power. Katulad ng cellphone, si cellphone kailangan mo ng
malakas na processing power. So gagamit ka ng microprocessor ang gamit nila. Then sa mga maliit na mga system na hindi kailangan ng sobrang bilis na processing, kailangan lang niya ng controlling system, pwede ka nang gumamit ng microcontroller. So titingnan natin yung yung sa series, sa later videos, titingnan natin yung pros and cons nung paggamit ng microcontroller tsaka ng desktop system tsaka ng microprocessor. Titingnan natin yung difference nila, yung brief difference.